keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know that standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang malaking opportunity po to para sa akin na makapag-share po ng Word of God. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po to sa mga weakness ko yung magsalita po. Kasi po, madalas po ako ma-mental block. And I believe, isa po to sa step para po mag-grow yung pag-get out po natin sa ating mga comfort zone. And before po tayo mag-start, hinihiling ko po na samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Hallelujah, Lord. Lord, kayo po, Panginoon, ang itinataas namin, Lord God, sa araw na ito. Lord God, tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang lumabas sa aking labi, Lord. Hinihingi ko po yung guidance niyo, Panginoon, throughout this day, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nanonood, Lord God. Lord, i-bless niyo po sila, Lord God, na sisipin at pumasok po, Panginoon, na kahit po busy sila, Lord God, naglaan sila ng oras upang makapakinig kay salita mo. Lord, naway may maglema, Panginoon, sa maipapahayag ko, Lord God. Lord, ikaw po ang tinataas namin, Panginoon, at kami po ang ibaba ni Lord God. Lord, kailangan po ang hinihiling namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is Faith Muscles. Faith Muscles. And marami pong nagtataka na faith muscles. May muscles ba yung faith? Pero, yung verse po natin ngayong gabi ay babasa po natin sa Psalm 46 verse 10. Masabi po roon, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." So, kahit po ako napapaisip sa verse po natin ngayong gabi, dahil sabi po doon, "Be still and know that I am God." And yung title po natin is Faith Muscles. So, parang malayo po yung connect. Pero, maintindihan po natin ito sa mga susunod na sandali. And, ang una po sa lahat is, sabi po rito, faith is like a muscle that needs to be exercised. So, yung faith po pala natin, kagaya rin daw po siya ng muscles, na kailangan po i-exercise. So, meron na po tayong muscle. Ang kailangan lang po natin is i-exercise. So, parang ganoon din po sa lahat na, meron naman po tayong pananampalataya. Kailangan lang po natin i-exercise. Kailangan lang po natin i-grow para po mas tumatag. Ganun po yung muscles, diba po? Pag na-exercise, mas nagiging malakas siya. And, haba pong nagsiscroll ako sa FB Reels, may nakita po akong isang hayop na sabi ko, Lord, paano ko po ba mako-connect yung be still and know that I am God sa faith muscles na nasa utak ko po matagal na. And then po sa libro na binabasa ko, nagrema po kasi sa akin yung faith muscles. And hindi na po matanggal sa utak ko yun nung nabasa ko yun. And ang tagal po ng panahon, ang tagal ng gabi na pinagpipray ko po na kay Lord na kung paano ko po i-connect yung be still. Kasi po, may sinabi rin po siya sa aking verse na sa Exodus 14:14 na I will fight for you, you only need to be still. So, nandun po talaga tayo sa still na parang, yun po talaga yung message sa akin ni Lord na be still. And hindi ko po alam kung paano siya i-relate sa faith muscles until nakita ko po yung isang animal sa FB Reels na sloth. Kung alam niyo po yung sloth. Yung hayop po na to is parang sobra siya,
parang hindi siya gumagalaw kasi almost 15 to 20 hours po siya na natutulog, na nakasabit lang sa puno. And habang pinapanood ko po yun, dun po pumasok sa isip ko na ang tagal niyang nakakapit sa puno, 15 to 20 hours. Grabe naman yung lakas niya. And bigla ko pong na-realize na being still requires a lot of strength. Kasi po dun sa yung sloth, kung hindi po malakas yung strength niya, malamang makakabitaw po siya sa grip dun sa puno. And kung i-analyze po natin ng maigi na 15 to 20 hours siya natutulog. So, 15 to 20 hours din po siyang nakakapit sa puno na hindi nalalaglag. Ganun po yung pagkakastill ng sloth. And dun ko po nakapag-connecta lahat na being still requires a lot of strength. And totoo naman po kasi kung hindi nga naman tayo malakas, malamang makakabitaw tayo. And then po natin ma-relate sa buhay natin na kung hindi po malakas yung grip natin, yung faith natin, may mga tendency po na ma-down tayo, mahulog tayo. And hindi naman po porket na fall tayo or nahulog tayo is tapos na, end na. Hindi po. Dahil habang buhay naman po is may pag-asa. And si Lord po yung pag-asa natin. And paano nga ba tayo magigain ng strength? Diba? So, we need to exercise para mas lumakas tayo. And yung pag-exercise na yon, hindi lang siya pang physical, kundi pang spiritual. Ganun po yung sinasabi sa akin ni, yun po yung pinapakita sa akin ni Lord na hindi lang basta physically or literal na mag-exercise, kundi sa spiritual po. And yung sumunod po doon is faith is worked by us. So, faith is worked by us. So, nasa sa atin po ito. Kung gusto natin mag-grow sa faith, kung gusto natin mas tumatag, kung mas gusto natin na mas maging deeper yung relationship natin kay God. Nasa sa atin po ito palagi dahil binigyan po tayo ni Lord ng free will. Lagi po yan nababanggit sa preaching. And yun po yung mga natutunan ko na meron po tayong free will and nasa sa atin po palagi kung gugustuhin po talaga natin na mas ma-deep po yung faith natin, mas ma-strengthen yung faith natin kay Lord. Tayo po yung gagawa ng paraan para ma-strengthen yun. And mangyayari lamang po yun kapag lagi tayong nagpipray kay Lord and lagi po tayong masinisik po natin siya. Di ba po sabi nga po sa Bible verse na seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, yun po yung pinakauna sa atin is yung magsisik tayo kay God. Dun po mas unang yun po yung first step para mas ma-deep po yung faith natin. Ibig sabihin po, sa pagkakaroon po natin ng eagerness, malaman yung katotohanan, eagerness na malaman yung about kay Lord, doon po natin marirealize na kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, and kung gaano siya ka-powerful. And doon natin marirealize din po yung mga promises niya, doon natin malalaman yung kung gaano niya tayo kamahal. Andun po lahat ng sacrifices niya, yung pagsiserve niya, yung mga utos niya, andun po lahat sa Bible. And, syempre po, hindi naman po lang sa pagbabasa ng Bible na mabibuild yung faith natin. Syempre, din po sa constantly reaching kay God. Kailangan po natin maging constant sa pag-reach out kay God. And, and yung tanging daan lang po para ma-reach si God is through prayer. So, ugaliin po natin laging mag-pray, laging mag-reach out kay God, kung okay pa po ba yung ginagawa natin, kung nagiging step pa ba yun para mas ma-deep yung relationship natin sa Kanya, kung mas buti ba yun, kung nakaka-exercise ba yun sa faith natin. And yung second po is face and acknowledge the pain and sufferings. Sa pagharap and sa pag-acknowledge po ng pain and sufferings natin, doon po natin mas marirealize yung mga lessons
sa mga situations. Like, for example po, literal na nag-exercise ka. Syempre po, 'di ba? Kailangan po nating harapin yung pain and sufferings. Halimbawa po, gusto mong matanggal yung mga bilbil mo, ganyan. Syempre po, 'di ba? Kailangan po natin tumakbo-takbo, tumalon-talon, mag-push up. 'Di ba po? Kailangan nating harapin na sasakit yung bandang abdomen natin kapag nag-push up tayo, and yung bandang braso natin sasakit. So, dun po yung step, isa rin po siyang step para mas lumakas yung muscles natin. Sasakit yun after mo mag-exercise. Sasakit yung mga muscle na target mo. And dun natin marirealize na kailangan natin i-acknowledge yung pain, yung sufferings. And sa life, marami pong pain na dumadaan sa atin. And hindi po natin malalaman yung lesson doon sa isang situation na yon na pinarealize natin sa atin ni God kung hindi po natin siya i-acknowledge. Kasi I believe lahat po ng nangyayari is may purpose. And lahat po yon will work for good according to His purpose. According to His purpose for those who love Him. So kung love mo si Lord, talagang it will all work for good. Diba? Sabi po dun sa Romans 8:28 po, I think. So, hindi naman po siya makakasama, basically. Yung mga pain and sufferings po na yon is one step closer lang po dun sa pagiging matatag natin. Kagaya po ng kapag ginagawa po tayo kasing immune ni God pagdating sa pain and sufferings, so that kapag may dumaan pa na mga ibang problems, mas magiging immune na tayo sa pain and sufferings. Mas alam na natin yung gagawin. Na, ayun nga, mag-pray kay God, mag-rely kay God, and mag-reach sa Kanya. Di ba po kapag, halimbawa, 1 week ka nang nagpo-push up, or 2 weeks ka nang nagpo-push up, hindi mo na gaanong ramdam yung sakit. Pero nung mga first day or second day mo pa lang, ramdam mo yung sakit. So, parang ganun po yung realize natin ni God na kaya po niya inaalaw yung pain and sufferings is para ma-immune tayo. Kasi po I believe, habang tumatanda po tayo, habang lumalaki or habang mas tumatagal sa mundo, mas bumibigat po yung responsibility, mas bumibigat po yung feeling kapag may mga problems tayo. And yung mga pain and sufferings na yun, wag po natin baliwalain kasi inaalaw po siya ni God para po sa atin, para ma-deep yung faith natin sa Kanya, and para mas tumatag yung muscles natin, yung faith natin sa Kanya. And lastly po is always reach out to God. Ayun po, gaya po ng sabi ko kanina, always reach out kay God. Kasi dun po sa verse po natin ngayon na be still and know that I am God. Dahil po, sinasabi po sa atin ni Lord na kagaya po ng sloth na may strength na nakagrip dun sa kahoy ng matagal na panahon before siya mag-take ng another step, is maging ganun din po tayo. I-build po natin yung strength natin para mas matagal po yung oras natin na manatili. Na mas mahaba po yung oras, na mas bigyan natin si Lord ng oras para siya yung unang mag-work. Kasi po, sinabi rin po, diba, sa another Bible verse naman po na faith without action is dead. So hindi po sapat na meron ka lang faith, na may muscle ka lang physically. Pero, kailangan mo rin ng action. Ibig sabihin, parang merong evidence or may receipt na may muscle ka na. Kunyari, nabuhat mo yung 30 kilograms ng barbell. So, parang isa po yun na, resibo na malakas ka nga talaga. And ganun din po sa life na sinasabi po sa atin ni Lord na faith without action is dead. Kasi, hindi lang naman po ito always pray, always mag-hear kay God, pakinggan siya, and always na manatili lang. Kasi kagaya po ng sloth, hindi naman po siya totally nakagrip lang all the time. Hindi naman po siya natutulog lang na nakasabit sa puno
all the day. Pero, nagtitake step din naman po siya, konti-konti. Pero, mas matagal nga lang po yung pagiging still niya dun sa puno. And, yung verse po natin sa Exodus 14:14 is, inaalaw po dun, sinasabi po doon na, mas bigyan natin ng time si Lord, una, na mag-work. Kasi, siya po yung magtuturo sa atin kung ano po yung gagawin nating next step. Hindi po siya literally na be still lang, na mananahimik lang tayo, or hindi na po tayo kikilos at all. Sinasabi po doon is parang, be at peace. Ganun po, be at peace. Wag po tayo magpanic agad-agad, na kapag may dumating po na problem is magpapanik po tayo kasi hindi po natin alam kung anong gagawin natin. Although, nature naman po talaga ng tao na akabahan, nature po ng tao na magpanik kapag may problems na medyo mabigat-bigat, no? Or minsan nga po kahit di po mabigat, nagpapanik po agad tayo eh. Kasi yun po yung nature ng tao, hindi mo pagkakailayon. Pero habang nagpapanik po tayo, sana po ma-realize po natin na sinasabi po ni Lord sa atin na be still for I am God. Diba po? Habang nagpapanik po tayo, maisip po sana natin na kumalma tayo dahil hindi lang po tayo yung pumapasal ng problem na yun. Diba? Si Lord po yung magpa-fight nun para sa atin. And hindi lang po tayo sa physical world nakikipag-battle, kundi sa spiritual din po. And si Lord po yung magpa-fight for us. Kasi nga po, diba, sinasabi niya sa atin, be still. And tayo po, ang gagawin natin is sumunod kay Lord. So always po tayong mag-reach out sa Kanya para po alam natin kung ano yung next step, kung ano po yung next step na gustong ipagawa sa atin ni Lord para din po sa problema na yun. So, yun lang po, maiksi lang po yung sharing ko. Lahat lang po to is all about pagiging still, pagiging at peace, while nagsa-struggle tayo, while nakagrip tayo. Kasi may mga, pag hindi po malakas talaga yung muscle natin, sobrang laki po ng tendency na mahulog tayo sa pagkakakapit sa sanga. And ganun din po yung faith natin. Kung hindi po sobrang tatag, mas malaki po yung tendency na ma-fall tayo. And yung faith natin is bumaba. And sobrang hirap po ulit bumalik sa peak ng sobrang hirap po bumalik dun kapag mas malalim ka na kay Lord or mas active ka na kay Lord. Yun po yung isa sa mga na-realize ko ngayon. And sana po may natutunan tayo. Ayan, hinihiling ko po ang lahat sa maiksing panalangin po ulit na Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita na ibinaba mo, Lord God. Sa courage na binigay mo sa akin, Lord God, na hindi man po ito ang kalakasan ko, Panginoon, sa pagsasalita, pero, Lord, ginamit niyo po yung kahinaan ko upang maibahagi ka, Lord God, upang ma-share ka, Lord God, yung pagiging still namin, Lord God. Turuan mo po kami, Lord God, na manatili, Panginoon, at maging mapayapa sa oras ng kaguluhan, Panginoon, at sa oras ng pagharap namin sa problema namin, Lord. Sa pagharap po namin sa struggles, Lord God, kayo po nawa ang magpa-fight para sa amin, Lord God. Lord, mas maunawaan po sana namin, Lord God, na hindi po kami nag-iisa sa mga battles na fina-fight namin. Lord, kasama ka namin, Panginoon. Sabi niyo po sa amin, Lord God, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, iwan man po kami ng lahat, Panginoon, na kaibigan namin, ng taong malalapit sa amin. Pero Lord, hindi mo kami iiwan, Lord God. Yun po yung pangako mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa opportunity, Lord God, na maibahagi ka, Panginoon. And Lord, naway, malaman po namin, Lord God, na kami po ang nagpapatibay ng faith namin, Lord God. Kami po ang mag-work para mas matibay, para mas maging matibay yung faith namin, Lord God. Lord, bigyan niyo po kami ng faith kagaya ni Daniel sa pagharap po niya sa mga lions, Lord God, na hindi po siya nahawakan or nasaktan ng mga lion. Lord, ganun din po sa problema namin, Lord God. Hindi po kami masaktan ng mga problema na kinakaharap namin, Lord God. Dahil alam po namin, Lord God, na ikaw po ang mag-handle nito, Panginoon. And kami po ay susunod lamang po kung ano man po ang gusto nyong ipagawa sa amin, Lord God. Lord,
Kayo po ang itinataas namin, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal. In Jesus' name we pray. Amen.